Yun sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hymn number 89. 89. I've found a friend. Sa ating pong opening song, ating pong awitin ang hymn number 85. I will sing of Jesus' love. Tayo pala tayo ngayon. I will sing
Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Mapagpala, mahabaging Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, may-ari ng aming mga hiram na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na kami iyong iningatan sa aming mga gawain, sa aming mga lakarin, lahat sa aming pinagkaabalahan. At narito kami, Panginoon, ngayon kami lumuluhod sa iyong paanan, hinihingi namin ang iyong banal na Espiritu na patuloy na sumasa amin at laging gumagabay at manguna sa amin. At amin din po, Ama, inilapit sa iyo ang aming pagsamba ngayong gabi. Ito'y araw na ng Sabat sa iyong paanan, Ama. Kaya po, Panginoon, aming inihiling na naway ang iyong banal na Espiritu ay manatili sa kalagitnaan namin at patuloy kami, Ama, magpuri at magtatapat sa iyo. Pagpalain mo rin, Ama, ang mga kapatiran namin na wala pa, na paparating pa lang, saan man sila, Ama, naroon, ay patuloy mo sila ingatan at ganoon din ang aming mga kapatiran na sa mga kanya-kanyang tahanan na mga nakikinig at nanonood sa pagsamba sa gabing ito. Kaya po, Ama, aming hiniling na naway patuloy mo kami ingatan, ganun din po, Ama, ang siganap ng programa ngayong gabi at ang mga kapatiran na nandito. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagdinig at patugon sa aming madalangin, alang-alang sa matamis na pangalan namin, Panginoon Hesus. Amen. Good evening po and happy Sabbath. Yan, pasalamatan natin ang Panginoon at narito po tayo na masaya, malusog upang puruhin natin ang kanyang pangalan. Sa gabing ito, ang maglilid po ay ang Women's Ministries ng ating pong iglesia. Ngayon po, nais ko pong pasalamatan yung pong mga participants ngayong gabi. Ang nagpakanta po natin ay isa po nating masigasig at magandang boses na lagi po siya nagpapakanta sa atin, na walang iba kundi Sister Raquel Gomez. At sa accompaniment po sa piano, Sister Laika Alcoriza. At ang nagbigay po ng opening prayer natin ay walang iba kundi si Sister Elcana Aguilion. Ngayong gabi, ang ating pong tagapagsalita ay isa pong, siyempre kilala na po natin. Siya po yung ating pong treasurer sa iglesia at siya rin po ay active sa women's ministries po natin. Silang po lahat, yung ating pong participants ay active po lahat. Walang iba kundi si Sister Raisa Santos. Nung pong in-approach ko po siya nung Sabado, wala pong atubili na siya ay kanya pong tinanggap. Kaya praise the Lord na siya po ang speaker natin ngayon. At syempre po, nung Sabado rin, ay nirequest ko rin po yung ating special number. Siya po magbibigay ng message and song na katawan po ni Doc Marvin Ilaya. So, ngayong gabi, tayo purihin natin ang Panginoon at narito po tayong lahat upang sambahin at dakilain ang kanyang pangalan. The stillness of the night, He speaks. In a day so warm and bright, the flaming sunset paints the sky and sets the clouds ablaze. God speaks in all these wondrous ways. God speaks in the mountains and the plain. He speaks
stillness of the snow, He speaks, and the flowers begin to grow. His voice is heard in chapel bells and in the peaceful dove. God speaks in every heart that loves. God speaks in the mountains and the plains. He speaks in the scent of autumn rain, in mighty rivers rushing in their haste to reach the sea. God speaks in you and me. How can we feel alone with Him so near? Lift up your heart, He sees and hears. When things go wrong and no one seems to care, just look around, He's everywhere. God speaks in the stillness of the night. He speaks in a day so warm and bright. The flaming sunset paints the sky and sets the clouds ablaze. God speaks in you and me. Yan, magandang gabi po muli mga kapatid at happy Sabbath. Salamat po, Doc, doon po sa mensahe ng iyong inawit sa gabing ito na ang Panginoon talaga ay nakikita niya ang lahat at tama-tama po ito doon sa atin po. Relate po ito sa atin po mensahe sa gabing ito. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang 1 week natin? Sabi ko nga, lapit na palang nag-usap kami si Sister Raquel kanina. Sabi ko, next week pala ay December na, last month of the year. So, magpe-prepare na naman tayo para sa susunod na taon. Mga 31, 32 days na lang at panibagong taon na naman po ang ating haharapin. Yan. So, maraming salamat po, Ma'am Melueda. Sabi niya, hindi daw ako natanggi. Talaga naman, sino bang nakakatanggi kay Ma'am? Taas ang kamay. Walang nakakatanggi kay Ma'am. Talaga para kang hinold up nito pag pumunta yan sa'yo. Kaya mas mabuti pa, pag palapit yan sa'yo, alis ka na para hindi ka niya malapitan. So, yun ang technique doon. Noong time na yun, hindi ako nakalis kasi nandun ako sa natrap ako kaya hindi na ako nakahindi. Yun, pero maraming salamat, Ma'am, kasi at least, yung opportunity na to is minsan-minsan lang ako nakakaakyat dito. Char. Kaya, kunin ka na rin yung opportunity na to. So, sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ay applicable po sa ating pong araw-araw na pamumuhay. So, tanong ko lang po sa iyo, pag sinabi ko po yung si Jacob, sinong Bible character yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Pag sinabing Jacob, sino po? Si Rachel. Sino pa? Joseph. Sino pa? Anyone? Wala na. Si Esau. Yan. So, magandang example tayo. Talagang ito yung tamang-tama talaga yan sa ating pag-aaralan sa gabing ito. So, kapag sinabi kasi si Jacob, yun yung usual na nare-relate natin, di ba? Si Rachel, si Esau, mga anak niya, di ba, yun ang nare-relate natin. Pero ngayong gabi, pag-aaralan natin ay ako pala ang meron. Mali. Yan. Pag-aaralan natin ay si Leah. Yan. Di ba parang kapag si Leah, hindi natin siya in passing lang, di ba siya? Pag sinabing si Leah, sino ba si Leah? Si Leah siya yung pangalawang pangalawang asawa ni Jacob. Si Leah, yun yung tatay ni na Ruben, ni na Levi, yun.
hanggang doon lang, di ba? Parang wala na siyang ibang significance kundi siya yung nanay ng mga anak ni Jacob, yung first six born sons ni Jacob. Pero ngayon, pag-aaralan natin na si Leah, siya ay the woman no man loved, but every woman envied. So, di ba? Siya yung babae na merong nagkakagusto sa kanya. Pero ang lahat ng kababaihan, siya ay kinaiinggitan. So bakit kaya? So pag-aaralan po natin sa gabing ito, yung nasa Genesis 29:15 to 35. Okay. Yung first natin na is, yan, Leah, the woman no man love. Si Leah ay unwanted by 3 people. So, 3 po yung mga tao na nasa paligid niya na hindi siya gusto. Unang-una ay si Jacob. Alam naman po natin yung story, di ba? Kung bakit napunta si Jacob dun sa kanila, sa lugar nila. Ang nangyari is, si Jacob, hindi siya masyadong pinapansin si Leah, hindi siya pinapansin ni Jacob kasi ang kanyang mata at ang kanyang pansin ay nandun sa kanyang bunsong kapatid na si Rachel. Kasi ito yung mga tipong na love at first sight si Jacob kay Rachel. Kaya laging si Rachel lang yung kanyang nakikita. Kung nakita man niya si Leah, siguro lalo niyang na-convince yung sarili niya na, si Rachel talaga ang gusto ko, hindi si Leah. Siguro, baka sa mata naman ni Jacob, si Leah is hindi siya kagandahan. So, depende naman yan sa mga tao. So, ngayon, ang problema na ngayon ni Jacob, since nagtatrabaho siya kay kay Laban, yung kanyang uncle, yung tatay ng dalawa. Gusto na niyang pakasalan makuha si Rachel. Kaya lang ang problema, alam naman niya yung kanyang ang custom dun sa lugar na yon, siguro nung time na yon is na hindi dapat mauuna yung bunso dun sa panganay na mag-asawa. Since si Rachel yung bunso, so problema ngayon si Leah. Anong gagawin ko kaya dito kay Leah? Paano ko iikutan to para pumayag tong si Laban na pakasalan ko na si Rachel at si Rachel. So nag-isip siya. So ngayon nakaisip siya ng magandang plano. Magaling na plano yung naisip niya. Kaya ang ginawa niya ay pinunta niya si Laban. Sabi niya, "Sir, meron akong meron akong proposal sa iyo. Hindi mo 'to matatanggihan." So naisip niya na itong proposal nito is baka ito yung naging dahilan para skip na ni Laban yung kanilang custom at ipakasal na siya ng diretso kay Rachel. So sabi niya, ganito po ang proposal ko kasi gusto ko talaga mapakasalan si Rachel. Ang gagawin ko po, 7 years akong magtatrabaho sa iyo na libre. So, yung labor ko. So, financially, ang mangyayari is, makakatipid si Laban, di ba? So, after na 7 years, pakakasalan ko na si Rachel. So, nung narinig to ni Laban, akala ni Jacob, magaling yung kanyang plano. Pero hindi niya alam, mas magaling yung plano ni Laban. Mas magaling. So, nung narinig to ni Laban, umuo siya, sige, payag ako dyan. Tama yan, payag yan. Okay ako dyan sa Kasi una-una is financially or economically, mas magiging richer si Laban. Kasi nga, biro mo, 7 years na wala siyang susweldoan, pero magkakaroon ng may magtatrabaho sa kanyang bukirin. Kaya pumayag naman siya. Kaya lang naisip ni Laban. So ngayon, baka nga magandang ideya to. Biruin mo, yayaman ako dahil dito makakatipid ako ng malaki, economically, financially, lalago ang aking kabuhayan. And at the same time, pwedeng ito yung maging dahilan para ma-solve ko na yung problema ko kay Leah. Kasi si Leah, hindi niya alam bakit wala man lang pumupunta na walang nag-a-attract na mga lalaki sa kanya. So kailangan ma-solve niya yung problema tungkol kay Leah. Sabi, baka ito na nga ang paraan. Kaya ang ginawa ngayon ni Laban, umuo siya, sige, go na natin yan. Sabi niya, tsaka ko na lang iisipin kung paano ko isusolve yung problema diyan kay Rachel, tsaka dun sa kay Leah, kung paano gagawin. So ang nangyari, ay
sabi nga niya, sige, ganitong gawin natin. Sabi niya sa Genesis 29:19, "It is better that I give her to you than that I should give her to any other man. So stay with me." So nakita niyo po yung sagot ni Laban. 'Di ba? Hindi siya nagbigay ng pangalan. Sinabi niya na, "It is better that I give her to you." So yan, 'di ba? Parang deceiving na agad. So since hindi siya nagsabi kung sino yung her, kaya ang akala naman ni Jacob, si Rachel yung sinasabi niya. Kaya ito yung problema. Pag tayo papasok sa mga ganyang agreement, i-black and white po natin para at least malaman natin na totoo na yun yung nire-refer. Kasi baka mamaya umuo lang tayo ng umuo, hindi naman pala yun. Kaya tayo din ang malulugi. So since nung unang panahon, wala pa naman silang mga kasulatan, so more on verbal lang yung kanilang mga agreement, pumayag naman nag-okay na rin si Jacob tungkol doon. So sabi nga sa Genesis 29:20, yung panahon na naglilingkod na nagtatrabaho na si Jacob kay Laban. Sabi niya, they seemed to him but a few days, yung 7 years. So mabilis talagang parang sandali lang kasi ganun talaga ka-in-love pala si Jacob kay Rachel na parang sandali lang ay tapos ng 7 years. Kaya pagdating ng 7 years, sabi niya kay Laban, sige, kukunin ko na yung aking prize, kukunin ko na yung napag-agrihan natin, which is para mapakasalan na niya si Rachel. Kaya lang ang problema nito, si Leah, di ba siya po yung first na ayaw sa kanya is ini-ignore siya ni Jacob na pinsan niya. Ngayon naman, si Leah ay discarded by her father, si Laban. Kasi ngayon, ang gagawin ngayon ni Laban, hindi alam ni Leah na siya pala ikakasangkapanin ng kanyang tatay dito sa panliling lang na gagawin ni Laban kay Jacob. Kaya yung wedding feast, yung wedding night na yon, so ang ginawa pala ni Laban, dinala niya si Leah doon sa wedding tent, sa wedding chamber. Doon niya dinala si Leah. At siguro si Jacob, sa sobrang tuwa, sa sobrang nalasing siguro siya, nung pumasok na siya sa wedding chamber, hindi niya siguro napansin na iba pala yung kasama niya doon. Tsaka siguro madilim, kaya hindi na niya nakita. Kaya yun. Kaya ang nangyari si Leah, siya ngayon, nangyari sa kanya is, siya naman ay discarded by his father. So, para lang siyang trapo na, tinapon na lang dahil nga sa gustong-gusto kasi ng tatay niya na mapakasal na siya dahil problema niya ito ng malaki. Ngayon, ang nangyari, ito na yung problema natin, problema nila, di ba? Nung pagkagising nila nung umaga ni Jacob, pagdilat ka ng mata niya, so ina-expect niya si Rachel. Kaya pagtingin niya na, iba. Si Leah ang nandun, yung kapatid niya. So, bro, parang hindi ko ma-imagine kung anong iskandalo yung nangyari ng mga panahon na yon. Nagsigawan ba sila o kung ano man ang nangyari ng panahon na yon. Kaya nga, ang nangyari ay si Jacob, siya yung naging biktima talaga dito dahil sa pangloloko ni Laban. Sabi nga dito is, nakarma si Jacob. Kasi di ba ganito yung ginawa niya dun sa kapatid niya na si Esau. Ang nangyari, di ba, nung kay Esau, siya yung nagloko na kunyari siya yung kapatid na panganay. Pero ngayon, si Leah naman, ang nagpanggap naman na bilang bunso naman na kapatid. So parang nakarma si Jacob nitong panahon na to. So, ano naman kaya yung feeling sa Leah sa tingin ninyo nung na-discover ngayon ni Jacob na hindi pala siya si Rachel? Diba talagang siguro sobrang embarrassed siya, diba hiyang-hiya siya. Hindi naman niya kagustuhan to, diba? Hindi naman niya pinilit lang siya ng tatay niya, o kaya tinrick din siya, di ba? Siguro sabi ng tatay niya na, Leah, pumunta ka dito. Siyempre, masusunod lang naman siya sa tatay niya. At hindi niya naman pala alam na yun pala ay yung wedding chamber o yung wedding tent na ni Jacob na supposedly tsaka ni Rachel. Kaya nahiya din siya para kay Rachel dahil di ba, 7 taon din naman na naghintay si Rachel.
Tapos pang mangyayari is, hindi naman pala siya yung magiging makaka-first night ni Jacob, kundi yung ate. Sabi nga na, pause muna tayo dito, dun sa story niya. Sabi nga na, sa buhay daw natin, marami tayong mga Laban sa buhay natin. Kasi, kumbaga parang, bakit hinayaan ng Panginoon itong si Laban na masyadong deceitful, na manloloko, di ba? Bakit hinayaan ng Panginoon ito? Kasi nga may purpose kung bakit nangyari. So sa buhay daw natin, marami din tayong mga Laban, marami tayong mga ganyan na mga either mga tao o kaya mga pangyayari na kung saan meron tayong mga Rachel na gusto natin, di ba? So for example, yung Rachel na gusto ko is gusto ko magkaroon ako ng makagraduate ako sa prestigious na university, magkaroon ako ng Latin honors. Kaya lang, hindi nangyari. Nag-graduate lang ako. Hindi ako nakakuha ng honor. So, Rachel, nakuha ko lang yung Leah. O kaya, gusto ko na makapasok sa isang trabaho na prestigious din yung nasa top 50 na company sa Philippines. Malaki ang sweldo, ganun-ganun. Kaya lang, ang nangyari, hindi yun na nakuha ko. Nakapasok ako saan? Sa mga, yung arawan ng mga trabaho. Kunyari, naging construction worker na lang ang napasukan niya kahit na nakagraduate. Kasi ang nakuha niya yung Leah, hindi niya nakuha yung Rachel. Or kaya parang yung sa isang dalaga na ang kanyang gusto is magkaroon siya ng isang mapangasawa siya ng lalaki na mabuting lalaki, mabuting provider, mapagmahal na asawa. Pero ang nangyari, araw-araw binubugbog siya, di ba? So, yun din mga nakaka-disappoint yun. So, parang sa atin, sa buhay natin, marami din tayong mga Laban na e-encounter. At dapat, ang gagawin daw natin dito is, kailangan, kung paulit-ulit, di ba, kung darating sa point na sasabihin natin na, ginawa ko naman yung lahat ng pwede kong gawin. Ginawa ko yung dapat na nag-aral ako mabuti. Naghanap ako ng mga mataas yung mga requirements ko para sa isang lalaki. Pero bakit ganun pa rin yung nangyari? Kasi nga ang doon is, hindi tayo, nakafocus na tayo sa sarili natin. Nakafocus tayo doon sa mga achievement na gusto nating gawin. So, gusto nating makuha. Kaya yun ang nangyari doon kay Jacob. Dahil nga ang nangyari is, ang iniisip niya is, ang iniisip niya kasi, pag ako nakapangasawa ako kay Rachel, she will give me a home that I never had. Yun ang inisip niya. Kaya parang sabi ni Jacob na kapag napangasawa ko si Rachel, magkakaroon ako ng self-worth kasi mabubuo na yung pamilya na nawala na hindi ako nagkaroon. O kaya yung magkakaroon ako ng magandang achievement, magkakaroon ako ng honor. So yun ang inisip ni Jacob. Kaya lang, na-disillusion si Jacob kasi nga, iba yung nangyari dahil nga sa panloloko ni Laban. Yan. Okay. So, kung ang pangyayari na yon ay hindi maganda para kay Leah, so, imagine naman po natin kung ano naman yung naramdaman ni Rachel nung panahon na yon, di po ba? So, pinagkahintay-hintayin ng 7 years yung kanyang love of my life. Tapos pagkatapos hindi pala napunta rin sa kanya. Kaya siguro talagang masama ang loob niya dahil ang nangyari, imbis na sa kanya magpakasal yung kanyang minimithing asawa, ay napunta na naunahan siya nung ate niya, di ba? Naunahan ako nitong ate ko na hindi naman siya ganun kaganda ko ikukumpara sa akin, di ba? Bakit ganun ang pangyayari? Kaya itong si Rachel, siya naman is dinisplace niya si Leah. Na imbis na si Leah ang unang mapapangasawa, siya yung gusto niya, siya yung mauna sa atin niya. Kaya ang nangyari si Leah, siya ay ignored by her cousin, discarded by her father, and ngayon naman is na-displace naman siya ng kanyang kapatid na si Rachel. So ngayon, kinumpronta ngayon ni Jacob si Laban. Sabi niya, ano tong ginawa ninyo? Bakit ganito ang nangyari? Sabi niya ganon,
na hindi naman ito yung usapan natin. Sabi ngayon ni Laban, sabi ko, sandali lang. So ngayon na magkikick in yung kanyang plano. Yung plano na inano niya, na ginawa niya for the last 7 years. Kasi di ba, inisip niya kung paano niya mahihit 2 birds in 1 stone dun sa suggestion, dun sa proposal ni Jacob. So ito na yun. 7 years siyang pinag-isipan. Sabi niya, sige, ganito lang yan, huwag kang mag-alala. Ganitong gagawin natin. Meron akong deal sa'yo na hindi mo to mahihindian. Yan. Ibibigay ko sa'yo si Rachel at si Leah. Sabi niya yun. Kaya lang, sabi niya ganon. Kaya lang, meron ka lang 2 bagay na dapat na gawin. So, ang gagawin mo lang, kailangan you spend the first week with Leah. So, 1 linggo, dun muna siya kay Leah kasi yun yung bridal week. And then, yung pangalawa, kailangan mag-agree ka na ikaw ay magsuserve ulit sa akin ng 7 years. Sabi, yun lang yung agreement natin. Tapos, wait, there's more, sabi niya. Kaya lang, may dagdag pa ako. Since nakapag-serve ka na naman sa akin ng 7 years. So, hindi mo na kailangan maghintay pa ulit ng another 7 years para mapakasalan si Rachel. So, after ng 1 week, pwede mo na pakasalan naman si Rachel. So, yun na lang yung parang konsuelo ni Jacob. So, wala nang magawa si Jacob dun sa agreement, dun sa suggestion ni Laban. Kaya ang sabi na lang niya, nag-agree na lang siya dahil nga sa gustong-gusto talaga niya na makuha na si Rachel, di ba? Kaya lang, iba yung nangyari. Kaya nag-agree ulit siya na 7 years ulit siya na magsuserve kay Laban kaya lang problema is meron siyang 2 asawa. So, ang nangyari is, akala naman ni Jacob is okay na, dire-diretso na yung buhay niya, maayos na. Kaya lang, hindi niya alam na yung simula nung araw na yun na nag-agree siya kay Laban is nag-start naman yung problema niya sa kanyang buhay. Kasi nga, ang nangyari is, meron na nga siyang 2 asawa, tapos kailangan pa niyang mag-serve ulit ng 7 years, tapos ang problema ngayon, yung si Rachel, yung pinakamamahal niya, is siya naman pala ay barren, hindi siya makapag-anak. So yun yung naging problema na niya. Ngayon, si Leah naman, sa kanyang kalagayan, siyempre namumroblema pa rin siya dahil nga siya ay nakasangkapan siya dun sa isang panloloko na hindi naman niya gusto, napilitan siyang mapangasawa dun sa hindi naman merong siyang, napilitan siyang mapangasawa dun sa lalaki na hindi naman din siya gusto. Ang nangyari is, yung simula nung nagsama sila, ito na yung start naman ng hindi magandang marriage nila. Rotten marriage na ang nangyari. Hindi siya gusto ng asawa niya, dinidisregard siya, hindi rin siya gusto ng tatay niya, kasi nga dinispatch na lang siya, and also, na-displace naman siya nung kapatid niyang bunso. Kaya ito ay, si Leah talaga ay isang woman that nobody wants. Sa atin, mga kapatid, na maaring tayo din makarelate din tayo dun sa kalagayan ni Leah, na maaring sa panahon na sa ating pamumuhay. Merong mga panahon na kung saan akala natin is yung tayo ay na-overlook, nalileft behind. Pwedeng kunyari sa trabaho, merong na-promote na mas maaga kaysa may na-promote agad sa trabaho. Samantalang ikaw mas matagal ka sa kanya pero mas nauna siyang na-promote, di ba? O kaya dito sa church, baka may mga kapatid dyan na tahimik lang sila, hindi sila masyadong napapansin kasi yung church pala, yung mga kapatid, hindi sila friendly, merong talento siya. Hindi niya magamit yung talento kasi nahihiya naman siyang mag-volunteer, kumbaga, kasi nga wala naman nag-a-approach sa kanya sa mga kapatid. Kaya ang nangyayari, pwede hindi na siya magsimba kasi nga wala namang gustong magbati sa kanya at that time. Kaya ganito din yung nangyari kay Jesus Christ nung nandito siya sa earth. Siya din ay
he was disregarded. Sabi nga sa John 1:11, He came to His own and His own people did not receive Him. So, mismo yung kanyang mga kababayan ay tinanggihan din ang Panginoong Jesus. Tapos, He was also cast out. Sabi sa Luke 19:14, we do not want this man to reign over us. So, ganyan din yung nangyari sa Panginoon. At ang nangyari pa is He was displaced. Paano? Kasi ang nangyari, di ba, nung pinapili ang mga tao, sinong gusto nyo? Si Jesus o si Barabas? Sinong pinili? Si Barabas. Si Barabas, si Barabas ay isang robber. Ano siya, di ba? Masamang tao siya. Pero mas pinili ng mga tao yung robber na yun kaysa kay Jesus. Kaya siya ay na-outcast din, ay na-displaced din. Kaya nga, mga kapatid, kung merong mga panahon na feeling natin down na down tayo, or feeling natin na parang lahat napaka-unfair ng buhay natin. Isipin din natin na ang Panginoon naramdaman din niya itong mga ganyang pakiramdam kasi nung nandito siya sa lupa ay ganun din ang ginawa ng mga tao sa kanya. Kaya ito yung assurance natin na ibigay lang natin yung mga hinaing natin, yung mga problema natin sa Panginoon at naiintindihan niya tayo na papakinggan niya tayo kasi naranasan din niya yung mga bagay na yan. Kaya ngayon, ganyan din yung naging story ng buhay ni Leah na yan yung mga pinagdaanan niya. So, balit, ito naman, sumunod ay, yung sa part 2, si Leah naman, yung woman that every woman envied. Siya naman yung kinainggitan na babae. Bakit kaya? So, pag-aaralan po natin. So, ang nangyari is, di ba, problemado si Leah, walang pumapansin sa kanya, yung asawa niya na dapat nagko-comfort sa kanya, hindi siya kino-comfort, hindi siya pinapansin. Kaya ang sabi nga, ang Panginoon daw is, the Lord's eye of compassion see her. So nung nakita daw ng Panginoon na si Leah ay hated ng mga tao, He opened her womb sa Genesis 29:31. So kahit hindi siya love ni Jacob, siya naman ay minahal ng Panginoon. Dahil nga sa kung paano chinus dati ng Panginoon si Jacob na second-born over Esau na firstborn, ngayon ang Panginoon naman chinus niya si Leah na isang unloved over Rachel na love. So, ganyan na po ang nangyari. So, nagkaroon ng compassion ng Panginoon sa kanya dahil nga nakita niya na yung kanyang affliction, yung kanyang paghihirap, na talagang nagiging unfair yung nangyari. Kaya inopen niya yung womb at siya ay nagkaroon ng mga anak. Samantalang si Rachel ay barren pa rin nung panahon na yon. Nang nangyari, nung unang nagkaanak si Leah ng lalaki. So, no time na yon, di ba, pag nagkaroon kayo ng anak na lalaki, talagang blessing talaga, yan ang pinaka-peak ng blessing na nararanasan ng isang family. So, yung kanyang unang anak ay pinangalanan niyang Ayaw. Yan. Pinangalanan niyang Ruben. Ano po ang ibig sabihin ng Ruben? Ang sabi dito, because the Lord has looked upon my affliction, therefore now my husband will love me. So, ito yung ito yung kanyang ito yung ibig sabihin ng Ruben sa kanya kasi gusto niya ma-recognize siya ng asawa niya. Gusto niya kahit papaano makita siya ng asawa niya, makita, di ba? Kahit ito yung tipong kahit nandiyan siya pero hindi siya pinapansin, dinidisregard siya, di ba? Kaya ang niya is sana kahit papaano dito sa pagkaroon ko ng anak na si Ruben ay mapansin ako ng aking asawa. Siya ay he looked upon my affliction. Kaya yun ang niya. Subalit, ang nangyari, kahit na nagkaroon na siya ng unang anak na lalaki, hindi pa rin siya pinansin, hindi pa rin siya tinitingnan, dinidisregard pa rin siya ng kanya, ni Jacob, ng kanyang asawa. Kung kaya't ang Panginoon, inopen agad yung kanyang womb, at siya ay
Yan, nagkaroon siya ng pangalawang anak. Ang sabi, ang pinangalan niya is Simeon. Ang ibig sabihin ng Simeon is, because the Lord has heard that I am hated, He has given me this son also. And she called his name Simeon. So, ang Simeon is heard. Ito naman ang ibig sabihin niya. Kasi gusto ni Leah na magkaroon sila ng communication naman ni Jacob. Kasi 'di ba, hindi siya ini-ignore siya, hindi siya pinapansin. So kahit papaano naman magkaroon sila ng open na communication para masabi naman niya kay Jacob kung ano yung nararamdaman niya, malaman naman ni Jacob kung ano yung kanyang hinaing, kung ano yung mga gusto niya sa buhay. Kaya lang ang nangyari ay hindi pa rin siya pinapakinggan. Kung kaya't ang ginawa na lang ni Leah ay pinore out niya yung kanyang saloobin sa Panginoon, yung kanyang mga hinaing, yung kanyang mga paghihirap, yung kanyang mga hinagpis, ay sa Panginoon na lang niya ibinigay. Pangatlong anak ay si Levi. Ang ibig sabihin daw ng Levi ay, now this time my husband will be attached to me because I have borne him 3 sons. So therefore his name is called Levi. So ang Levi, ang ibig sabihin niyan is attached. So sa pangatlong anak, ang iniisip ni Leah ay magkakaroon na ng affection sa kanya yung kanyang asawa na si Jacob. Na katulad ng ibang mga asawang lalaki ay kahit papaano magbigay naman ng signs of care si Jacob sa kanya. Kaya para sabihin naman na ang kanya kasi pag-asa na kahit hindi man ma-attract si Jacob sa kanyang panlabas na kaayuan, ma-attract naman siya kasi siya ay fertile, nakakapagbigay siya ng mga anak kay Jacob. Samantalang si Rachel hindi. Kaya nga sinasabi nga na si Rachel si Leah hindi siya naiinggit sa beauty ni Rachel. Pero si Rachel naman naiinggit sa fertility ni Leah. So, ganun yung nangyari sa kanila. Kaya lang, ang nangyari, kaya nung sumunod, kahit na nagbigay na siya ng 3 anak, ganun pa rin, hindi pa rin siya pinapansin, wala pa rin communication, hindi pa rin siya mabigyan ng kahit konting care, kahit na konting care na bilang isang asawang lalaki ni Leah. At ito yung talagang yung nag-desperate na si Leah. Kung kaya't nung nagkaroon siya ng pang-4 na anak, ang pinangalan niya is Judah. At ang ibig sabihin ng Judah ay praise. So sabi niya, this time I will praise the Lord. Nung time na lumabas na si Judah, nagkaanak siya kay Judah, at pinangalanan niya na praise, ito yung time na talagang nag-360 degrees, nag-turn around na yung buhay, yung outlook ni Leah. Kasi ang nangyari is, siguro natanggap niya sa sarili niya na wala na talagang pag-asa tong asawa ko na bigyan ako ng affection, bigyan ako ng love, bigyan ako ng communication, bigyan ako ng care. Sabi niya, wala na tong pag-asa. Kaya ang sabi niya is, magfo-focus na lang ako sa Panginoon. Magfo-focus na lang ako sa At yun yung naging dahilan upang lalo pang maging ma-bless si Leah. So, hindi na siya problema. Siguro kung kumpara sa atin, kung dati stress tayo, ang dami nating iniisip, ang dami nating mga pinoproblema sa gabi, hindi tayo nakakatulog, pagising sa umaga, yun pa rin iniisip natin. Pero nung time na yon, siguro si Leah, nung panahon na ibinigay na niya sa Panginoon yung kanyang pagbubuntis na yon, at yung kanyang focus ngayon ay ang mag-praise na lang sa Panginoon. Ito yung time na nawalan na parang gumaan na yung kanyang burden, hindi na siya problema sa asawa niya, kundi ang iniisip na lang niya is kung paano maging magalak na lang sa Panginoon. Kaya ang sabi dito is, yan. Kaya ang nangyari is lalo pang binless ng Panginoon si Leah after nitong si Judah. Ang kasi is, di ba, hindi alam ni Leah na sa kanya pala, bakit siya naging blessed? Kasi nga, hindi alam ni Leah na sa kanya pala manggagaling, doon sa lineage ni Judah, manggagaling yung Savior, diba? Si Jesus Christ, diyan siya manggagaling. Hindi siya nanggaling kay Rachel na lineage, kundi sa line ng lineage ni Leah. So ito yung pinakamalaking
karangalan ng isang babae na kung tutusin si Leia pala, siya yung pinaka-great-great-great-grandmother ni Jesus Christ. So ito yung turning point sa buhay ni Leia. Kapag tayo ay meron na tayo, kunyari, na bankrupt na tayo, sa tingin natin, helpless tayo or kaya hopeless dahil sa mga effort na ginagawa natin. So, ang ano natin is i-focus natin ang attention natin ang attention natin sa Panginoon. Ibigay natin lahat ng mga ito sa ating Panginoon dahil He will carry our problems. Kung ano man yung mga problema natin, siya ang ibigay na natin sa Kanya upang hindi na tayo ma-burden palalo. Sabi nga, when you turn your focus from yourself to God, God pours out His blessing upon you. Kaya ito yung nangyari kay Leia. Ang Panginoon, minamahal niya lahat ng mga unloved, yung mga unwanted, di ba? Yung mga outcast, yung mga despised, yung mga binibigyan niya ng importansya yun, yung kanyang mata ay nasa mga ganitong klaseng tao dahil sila yung talagang mas nangangailangan kasi. So, kung naghahanap tayo ng meaning and happiness sa life, sa buhay natin, kailangan ihayaan natin na ang Panginoon i-recognize niya kung ano yung kalagayan natin, i-communicate natin sa Kanya kung ano yung mga nararamdaman natin, kung ano yung mga hinaing natin dahil siya lamang ang makakaunawa at makakatulong sa atin. Kaya katulad nung nangyari kay Leia na nahanap na niya yung kanyang identity. Nung una, hindi niya alam kung nasaan siya, di ba? Wala siyang papel, wala siyang ganong relevance dun sa family nila. Pero nung simula nung tinanggap na niya ang Panginoon at nagsimula na siya na mag-praise sa Panginoon at nag-focus na siya sa Panginoon, ay nag-turn around na yung kanyang buhay at naging maayos niya. So, although yung story ni Leia is often told as tragedy, dahil nga kasama siya dun sa love triangle ni Jacob tsaka ni Rachel, pero ang nangyari is naging isang paraan tong story ni Leia na maging isang miracle, isang part ng God's plan. Kasi kung hindi nangyari yon, is hindi lalabas si Judah, di po ba? Sabi nga dito, habang si Jacob, yung kanyang mata ay na kay Rachel, ang Panginoon naman, ang mata niya ay na kay Leia. Habang si Leia ay nakikipaglaban para sa affection ni Jacob, ang Panginoon naman ay lumalaban, nagfa-fight naman siya para magkaroon naman ng purpose in life si Leia. So, lahat ng kanyang mga anak na pinanganak, although meron siyang sinasabi niya na sana this time ako ay mahalin na ni Jacob, di ba? Pero in between nung mga panahon na yun na siya ay nagbibigay ng anak kay Jacob, ay naririnig ng Panginoon yung kanyang mga prayers at in-answer naman ng prayer to. Kaya nga, nung nung nanganak nga siya kay Judah, talagang sabi nila niya na, I will praise the Lord kasi nga sobrang na yung mga blessing na natatanggap niya. At yun na rin yung kanyang, abundantly yung blessing na binigay sa kanya. Sabi dito, Leia may not have Jacob's affection, but she had God's attention. So, hindi man siya pinili ni Jacob, pero siya naman ang pinili ng Panginoon para mag-carry ng lineage ng Messiah. So, yun ang kanyang greatest blessing na nangyari sa kanya. So, ito yung story ni Leia na nag-remind sa atin na ang Panginoon ay gumagawa siya lalo na doon sa mga overlook, doon sa mga outcast, doon sa mga hindi napapansin, na kung meron tayong ganong feeling, may mga times na ganun yung feeling natin, ibigay natin sa Panginoon, mag-praise tayo sa Panginoon at tutulungan niya tayo. So, sabi dito, Leia teaches us that we don't need to be someone's favorite. Ay, ito na pala. Sorry. Ayan. So, Leia teaches us that we don't need to be someone's favorite to be chosen by God. Because when the world overlooks you, God whispers, I see you, I choose you, and I can write eternity through
your tears. So, yun lang po. At sana itong story ni Leia ay maging inspirasyon sa atin po araw-araw na Kristiyanong pamumuhay. Muli po ay magandang gabi po. Bilang tugon po sa mensahe atin napakinggan sa gabing ito, atin pong buksan ating mga hymnal sa hymn number 445, 445, I Would Be True. Tayo pala, tayo tumayo. Let's pray. Ama namin Diyos na sa mga langit, nagpapasalamat po kami sa leksyon na amin pong natutunan sa gabing ito. Sa pamamagitan po ng story po ni Leia na kung paano ang pag-focus niya sa inyo ang naging isang malaking pagkakataon upang sa ganoon ay maging maayos naman po ang kanyang outlook sa kanyang buhay. Nanawa maging inspirasyon sa amin to na kung meron po kami mga nararanasan ng mga pagsubok, mga challenge, mga temptasyon, mga na nasa paligid namin. Alam po namin, Panginoon, na nandiyan ka, natutulong sa amin, na ibigay lang po namin itong mga burdens na ito sa inyo at kayo po ang siyang tutulong sa amin na mapagaang ito para magamit naman po namin sa aming pong araw-araw pumuhay. Tulungan nawa po kami, Panginoon, na makapaglingkod po sa inyo sa amin pong mga buhay at nawa sa amin pong patuloy na paglilingkod ay maging inspirasyon dinawa po kami sa mga kapatiran namin na nasa paligid na namin. Muli po maraming salamat sa pagdinig sa amin at sa kapatawaran na aming pong mga pagkukulang at pagkakasala at sa matilin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Okay, so maraming salamat po sa ating pong pagdalo ngayong gabi. Kung nakikita po niyo yung flower, announcement lang po, ano po yung maraming kulay? Purple. Kaya po sa lahat po mga kababaihan bukas, kung mayroon po kayo na itagong mga damit na kulay po ganito, purple, ayun po yung ating pong motif bukas. Thank you po sa inyo pong pagdalo and good night. Ingatan po tayo ng ating Panginoon.